Okay, so ayan, magandang umaga po mga sir. So maulang umaga sa ating lahat. So sana hindi po tayo abutan ng ulan dito mga sir. Okay, may isang request na lang po yung customer po natin. Itatry po natin yung West Hunter with zero stop na scope. Kung accurate po ba pag pihit. At request din po niya mga sir na isa-set na natin siya yung zero stop po niya at 100 meters. So ayan. So ayan, try po natin. 150 up to 200 meters. Ayan po mga sir. So wala po tayong available na ibang target dito na para makita yung tama ng islag, kundi sa punong kahoy lang mga sir. Kabundukan po kasi dito eh. So ayan po. Okay, at saka sa mga nagtatanong po mga sir, yung FPS lags, medyo nalito ako mga sir. Yung dati 24.2, 24.6 pala ito mga sir. So sorry po. So ito ngayon yung tawag natin, ginagamit ko 24.6. Di po ako sure doon sa 24.2. So titignan ko na lang po yung mga tins doon kung ano ba yung totoo. Okay. At saka sa mga kasamahan din natin na nagtatanong saan po ba nabibili si FPS. So kay Sir Arnel Atlas po mga sir. Yan po, siya po yung maker niyan. Master Air Gunner din po yon. Okay. At saka yung mga nagtatanong, yung barrel po natin NB. NB po siya mga sir, choke barrel. Okay, at saka yung sa output po natin, sa mga nagtatanong din, 1,900. Tapos yung FPS po niya, dito sa 24.6 grains, nasa 904 FPS. So ayan mga sir. At saka yung nagtatanong po kung saan ko nabili yung Mau barrel, from Sir Ryan D. Pero hindi ko po alam kung siya yung mismong maker nun. Okay, so yan mga sir, try po natin kasi nag-uumpisa ng umulan eh. So sana lang maganda yung kuha nung cellphone camera natin. Kasi ito lang yung gamit natin eh. Kaya pag nasa long range na, pahirapan na mga sir, yung kuha niya. Hindi na ganun kalinaw. At saka yung mga nagtatanong naman po kung saan mabibili yung West Hunter kay Sir Rendel Paipa. Tama po ba? Si Sir Rendel Paipa. So try nyo po hanapin siya sa FB. Okay mga sir, so try po natin yung scope po na galing sa kanya kung okay yung turret. Okay. Okay, so ayan mga sir, hindi muna natin maituloy. So subukan po nating bumalik mamaya. So ayan, umuulan na mga sir. Nababasa na yung gamit natin. So ayan, malakas na po. So try nating bumalik mamaya mga sir. Saka subukan kunan ng video. Okay. Try natin. Yun. So ayan mga sir, sa baba po niya. Yung tama po niya. Ayan. Okay. Ayusin lang ulit yung cellphone camera natin na grabe lang. Ito yung nakakawalang gana mga sir. Kawawa naman yung pang video natin. Yan yung aim natin yan. Yan ba yun? Mababa pa din. So doon na lang tayo mag-aim mga sir. Titignan na lang po natin yung groupings niya kung saan siya papatak. Ayan, doon pa din.
may recoil din kasi, tsaka mas maganda sana kung mas stable po yung ano natin. Dumudulas kasi yung bipod po niya. Yun. So ayan yung groupings niya at 150 meters. Not bad. Ayun. So ayan mga sir, oh. Yung groupings niya at 150. Ayan yung patama natin kanina. So maganda pa. So ayan, dyan naman mga sir, try po natin. Ayun mga sir, sa tabi lang po ng dot. Ayan oh. Yan yung aim natin. Ayan po sa dot ko. Yung tama po niya, ayan. Grabe lang talaga mga sir. Naku. Patay. Grabe. Yun lang kung kita mga sir. Yun lang ngayon. Yung mahirap. Mukhang hindi maliwanag yung kuha ng camera natin. Ayan po yung aim natin. Ayan po yung tama po niya. So try natin ulit. Ayun mga sir. Ayun yung una-una. Ayan po yung pangalawa, oh. Ayan, tabi lang sila, oh. At 204 meters. Grabe lang mga sir. Napakaganda. Pasensyahan nyo pa yun, na po yung mga ano. Pagpasensyahan nyo na yung kuha ng camera natin. Ayun na naman. So ayan po. Ayan. 1. Ayan sa dot. 2. 3. Ayan po. Tignan ko nga sa camera. So hopefully kita siya mga sir. Okay. Hangin siguro yun. Ayun, so bumaba siya mga sir. Ayan. Yung pang-apat natin. Bumaba siya. Ngayon na naman mga sir, oh. Ayan, yung panglima natin na groupings at 100 104 ay 204 meters. Ayan, susukatin po natin mamaya yan. So not bad pa mga sir. At 204 meters. Try nga natin dyan sa baba po niya mga sir. Tingnan ko lang kung clear. Okay, clear naman. Try natin, madami pang lamok mga sir. Ayun, oh. Diyan lang po sa baba niya tumama mga sir. Yan yung aim natin. Yan po yung tama po niya, oh, sa baba lang niya, 204. Iba lang din. Grabe.
O ayan mga sir, oh. Yan yung aim natin. Ayan, oh. Yung pangalawa. Yung po yung first sa tabi lang po niya mga sir. Wow naman. Ay naku. Ayun mga sir, sa mismong dot na po niya yan. Ayan po. Ayan. Diyan na po pumatak siya. Ayun, yung tama po niya. Wait. Ayan. Tingnan natin. So, hopefully kita. Ayun, mababa yun. Wait lang, ayusin ko lang. So, yung sa recoil po niya eh. Naku. Wait, tingnan natin ulit kung di mag-blur. Ayan. Grabe lang. Hindi din kasi tayo komportable dito eh. Ayun. Yan na naman sa baba niya mga sir. So pwede pa siya no. Wow. Ayan. Diyan naman sa left side. Sa right po ninyo. Ayan mga sir. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan mga sir. Maganda. So bumaba lang siya siguro sa hangin na po nung airgun natin yon. Masasalayo na po nung binibira natin. So nakailang groupings na tayo dyan mga sir. Pangatlo na natin to eh. Yan. Tapos yan po yung pinaka tight natin. Yung hindi na videohan kanina. Tapos yun yung pangalawa. So ito na po yung pangatlo natin. Okay, another. Ayun mga sir, oh. Kita nyo yun? Sa mismong dot na naman pumatak mga sir. Ayan, oh. Grabe. Grabe lang mga sir. So isa na lang po. Ayun, so hitting right na po yan. So last, I think sa shooter yun mga sir. So yung sa recoil po niya nag-i-slide po kasi yung bipod natin. Ayun. Saan tumama yun? Mababa ata mga sir. Okay, so yung hangin po natin mga sir. So yan, yan po yung unang groupings kanina hindi na videohan. Yan po yung pangalawa. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yan naman po 1, 2, 3, 4,
May flyer din atang isa dyan. O, yan yung groupings nung una, napakaganda. Tapos yung pangatlo, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko alam kung dalawa yung flyer natin dyan. So, sa hangin na po siguro nung unit natin. So, ayan po mga sir. Susukatin po natin yan. Tatanggalin ko lang po yung cellphone natin. Okay, so ayan. So doon po sa bundok na yun mga sir. Doon po. Yun na part. Wait lang, titignan natin sa range finder. Ayan. Ayan mga sir, 205, 206 meters. Grabe. So ayan mga sir, so pwede pa. Okay. So ayan mga sir, yung output po pala niya from 2 to binabaan po natin siya at 1,900 PSI yung output po niya. Okay, tapos yung ikinakarga po natin sa tank 20 MPa, so nasa 2,900 ganun. So hindi po natin in-exact 3K kasi nga sa laki nung tank, 0.7 kasi yan. Kaya kahit pa naka German disc po yung regulator natin, hirap yan kasi sa bigat nung pressure dito. Okay, so yan mga sir, so ayos na ayos, sayang lang. So titignan ko po mamaya, sana maganda yung kuha po ng video. Okay.